pinakakurap na budget sa kasaysayan. Oh, yun talaga ang tingin ng mga ekonomista ng UP, mga kababayan, dito sa ating 2025 national budget na in history. Ito na daw ang pinakamalala, mga kababayan. Dinaig pa ang kurakutan noong panahon ng diktadura sa ama ni PBBM na si Ferdinand Marcos Sr. Yun pala, mga kababayan, may mas malala pa. Etong panahon ngayon ni Da Junior. Oh, hindi lang like father, like son, dahil mas malala pa kaysa sa kanyang ama, mga kababayan. Kung ang sabi ni Roque, mga kababayan, ang ama ay diktador, ang anak naman ay adiktador. Hindi lang adiktador, dumoble triple pa, mga kababayan, pagdating dito sa kurakutan. Kaya nga nasabi nito ekonomista ng UP, mga kababayan, na this is the most corrupt budget in history. Panoorin niyo pa, mga kababayan, ha? Sa kasaysayan po ng Republika ng Pilipinas, sa kasaysayan po ng budget ng Pilipinas. Kasaysayan, ha? Ever, mga kababayan. Simula nung panahon pa ng mga dinosaur. Ito ang pinaka-corrupt na budget. Yak! Tinalo na ni BBM ang kanyang ama, mga kababayan. Sa kanila po nang galing yung kagabi, kahapon, napanood po natin yan sa kanila pong pagharap po sa media. At kanilang ipinapaliwanag kung bakit pinaka-corrupt na budget ito. Maaari sabihin, asan ang corruption dyan? Hindi ho eh. Nilegalize ang corruption, mga kababayan. May mga dokumento sila ginagamit mga dokumento, mga kababayan, ginagamit ang batas dito sa kanilang pagwawaldas. Mambubutas di ba? Kitang-kita na, mga kapatid, na pinagbabawasan nila ang mga importante, nilagay nila doon sa mga, alam po natin, ayuda, nananakawin nila. DPWH, mga kababayan, na ang sabi, up to 50%, mga kababayan, ang kotong komisyon nila. True FM. In fairness, mga kababayan, ang ali po ito, mga kababayan, na ay isang tinklawan. Loyal na loyal ito kay Robredo. At nung nanalo si BBM, mga kababayan, minsan na rin itong naging parte ng kanyang gabinete ni Ngagngag, mga kababayan. At yun, sinibak sa pwesto dahil at least kumukontra siya, mga kababayan, hindi siya natatakot magsalita. Sinibak sa pwesto. O ilagay na natin forced resignation siguro. At ngayon, mga kababayan, all-out attack na kay BBM. Mabuti na rin naman dahil alam naman natin yung ibang taga-UP, ha, yung mga rally sa mga kababayan, Renato Babalu, mukhang tahimik na ngayon, mga kababayan, at parang approve sila dito sa pinaggagawa ng mga Marcos. Ang sabi ng ilan, nasungal-ngalan, pero iba po ito, si Shelo Magno, mga kababayan. At least mayroon pang gaya nila. At ewan lang natin din, ha, kung sakaling si Robredo ang naging presidente, pipiliin pa rin ba dito magsalita? Alam naman natin din ang balahibo ni Robredo. Bakit po? Dahil patuloy tayong ginagago at patuloy tayong niloloko ng gobyerno ito. Tayong mga manggagawa, tayong mga mamamayan, patuloy na nagbabayad ng tax natin. Aroy. Kahit pa bonus, mga kababayan, mayroong tax. Aroy. Pero patuloy naman tayong niloloko dahil yung tax na binabayad natin, imbes na ibalik sa atin, tinakain ng mga buhaya. Iso, kagaya ng PhilHealth at maayos na edukasyon, ito ay inilalagay sa ayuda. Ayuda. Sa akap, pangkahulpod ng mga politiko. Ang sakit-sakit, mga kababayan, Di ba pagkatanggap natin ng sahod, mga kababayan, kinakaltasan ng withholding tax. Ang daming mga deduction, lahat ng mga deduction. At ang malaki dyan, mga kababayan, buwis. And then, yung ibang naiwan, syempre, ipagagastos natin yan. Kung bibili tayo sa mga kababayan, sa tindahan, mayroon ding another deduction ng 12% value-added tax na hindi po natin maiiwasan, mga kababayan. Diyos tax na naman. Yan po lahat, mga kababayan, ang napupunta sa mga buhaya. Na pinamigay-migay lang bilang ayuda. Kunwari, repair ng mga kalsada, mga kababayan, kahit hindi pa sira. Bubutasan, sisirain natin to dahil repair. Dahil 50% na, mga kababayan, ang kanilang komisyon dyan. Lalo na, si Speaker Romualdez.
Speaker, hindi na ba umubra yung pakikipag-alyansa mo sa makakaliwa? Ibang breed ito ng mga makakaliwa mga kababayan eh. At least ito, hindi siguro ito nababayaran ng pera. Ewan lang din natin pero at least mga kababayan, nakikita natin ha, na nagsasalita na rin sila. Akala natin na sungal-gala na silang lahat mga kababayan. Katulad na lang ng mga mahabang baba dyan. But roadshow! Roadshow! Oh, hindi lang roadshow, dog show! Oh, oh. So yung kinikita natin, yung pinagpapagura natin, yung tax na binabayad natin, na pupunta para sa patronage politics. Patronage politics. Ginagamit mga kababayan bilang vote buying. Yan, ang totoo niyan. Ang sabi na ilan, di bali na lang, negosyo lang na itong amin Hindi naman kami nagbabayad ng tax. Ganyan. Hindi din kayo nakakaligtas dahil tingnan nyo, kung kakain kayo sa Jollibee, Mercury Drug, ang ano-ano mga pinagbibilhan yung tindahan na may resibo. Tingnan nyo dyan, automatic 12% niyan ay mapupunta sa mga buhaya. Value added tax. Mga kababayan, ang tawag dyan. Doble pa mga kababayan ha. Dahil kapag ni-retail mo iyan mga kababayan at mayroon ka ding tindahan dyan at nag-i-issue ka ng resibo, another 12% na naman. Ang grabe. Doble-doble. Wala po ng dignidad. Kung maaari lang huwag magbayad ng tax. Tax evasion ka rin. Kaya magbayad talaga. Lalong-lalo na't mayroong money trail na makikita mga kababayan. Diba? Pero tayo mga manggagawa, walang choice. Walang choice. Hindi patuloy na ibigay yung pera natin sa gobyerno kapalit ng walang kwentang pamamahala. Correct. Walang kwentang pamamahala. The worst government in history mga kababayan. Tama nga ang sinasabi nila Mas malala pa itong singagnag kaysa kay Panot mga kababayan. Kaya po tayo naririto ngayon para ipahayag ang pagtutol natin sa malawakang korupsyon. Malawakang korupsyon sa gobyerno. At ito ay kitang-kita sa 2025 proposed budget. Yan lang din ang sinasabi ni VP Sara, no? Kung titingnan mo lang daw ang GAA mga kababayan, General Appropriation Act, na kung saan nakapaloob doon ang budget ng Pilipinas, makikita mo talaga ang korupsyon na nangyayari ngayon. At ang may napakalaking role dyan mga kababayan ay etong mga congressman. Ay nako, abolish Congress na lang siguro. May nakita nga tayong mga kababayan, something na discussion, na kailangan daw ng Pilipinas ay yung mabuting diktador. Kagaya ng Singapore. Di ba nag-ala diktador yung kanila, leader nila? Pero mabuti ang hangarin, hindi corrupt. Kailangan linisin lahat-lahat mga kababayan At kung mangyayari iyan, magdidiktador man lang tayo, if si VP Sara Duterte na, ipagkakatiwala natin ang ating bansa sa kanya mga kababayan. At ang numero unong dapat punteriyahin yan ay ang mga congressman. At yung mga senatong, ibitayin lahat ng mga kurakot dyan mga kababayan, di ba? Ubus yan sila. Ito po ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Bakit? Ito ay anti-Filipino pro-politician. Nakita niyo naman, zero budget for PhilHealth. Zero. Tapos ang Department of Education mga kababayan, binabaan. Kinaltasan pa, Jasmine. Ito ay isang pagtatraidor sa atin. Pati ang budget ng UP na mga mag-aaral mga kababayan, kaya galit na galit, professor ng UP. Tinapiasan ang budget dahil napunta doon sa ayuda sa AKAP, at sa DPWH, pang-repair ng mga kasada. Tayo mga manggagawa ay patuloy na nagbabayad ng PhilHealth, samantalang ang gobyerno tinatalikuran ang responsibilidad niya. Oo nga, may mandato sila mga kababayan na magbigay ng subsidy. Ayaw namin, sabi ni Ngagnag mga kababayan, dahil marami silang savings. Isang pagtataksil sa bayan. Impeachable yan, dapat. Kita nyo naman, budget ng edukasyon. Binawasan. Pero infrastructure, dinagdagan ng Ewan lang natin kung infrastructure ba talaga yan na mga big ticket mga kababayan. Napupunta lang yan sa mga repair. Hoy kayo, DPWH,
Sa halip na i-repair, gawa nyo na lang ng bagong kalsada doon sa mga bayan-bayan na wala pang kalsada. Ang gaganda pa mga kababayan, ang kikinis pa ng kalsada, sinira na ng mga ungas. Dahil mas malaki ang cut nila mga kababayan kapag nagre-repair sila mga kababayan. At walang kahirap-hirap dahil existing na kalsada. Gawa nyo na lang ng bagong kalsada doon sa walang kalsada. 200 billion pesos. Kulang pa daw ang flood control project sa presidente. Kulang pa? O kulang pa yung mga ikukurap na pera? Kaya naman habang tayong lahat lumalangoy sa baha, kulang Swimming. pa ang flood control projects at dredging. Inagdagan pa rin ang sariling budget. Ang mga pulis sa likod, agree yan sila mga kababayan, promise. At wala lang silang magawa dahil in the name of duty, of serbisyo, sa kanilang yan mga kababayan, mandato. Kongreso, idagdagan ang sariling budget ng Senado. Tapos speaking of mga pulis mga kababayan, di ba? Pag-upo ni Bangag, yung una nilang pinagtripan ay yung mga retirement ng mga pulis at mga sundalo. Gusto nilang bawasan. At saka pag contributin sila ng pera mga kababayan. Yan ang presidente niyo mga PNP. Dinagdagan ang mga programa na kung saan tayo mga Pilipino ay kailangang manglimos. Pero ang PhilHealth, ano ang ginawa? Zero budget. Tapos, yung angiogram mga kababayan, hindi covered ng PhilHealth ba? Basta, yung procedure mga kababayan sa mga mayroong diferensya sa heart, yung napakamahal, hindi covered ng PhilHealth. Ang dami pong hindi covered mga kababayan. Dapat sana itong mga delikadong sakit mga kababayan, kagaya ng cancer. Billions and billions of pesos na dapat sana ibibigay ng gobyerno. Sana doon na lang napunta. Ang inutil talaga. Inutil mga kababayan. Dialysis. PhilHealth natin! Libre na sana yan. Ang management ng PhilHealth! Si Bakin. Yan talaga. Na siya rin ang nag-appoint mga kababayan, si Ngagba. Tapos sasabihin niya, inutil, incompetent. Ikaw ang nag-appoint niyan ikaw ang incompetent. Palitan mo, ungas. 2025 Parang magiging realista na ba tayo? Tayo na rin ba ang sisigaw-sigaw mga kababayan? Maki, baka, huwag matakot. Hindi naman kailangan siguro na maging, baka hahaba na naman ang ating baba niyan mga kababayan, katulad ni Babalo. Ewan lang natin kung magiging realista na ba tayo, pero ang importante mga kababayan, ipaalam natin sa taong bayan na ito ang ginagawa ng gobyerno natin sa ating mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.